So ngayong umaga, pag-aaralan natin ito yung kadugtong nung the death of Jesus Christ. Ngayon naman yung Christ resurrection. So, itong resurrection ni Jesus Christ, isa ito sa pinaka-importanting event o greatest event in the history of the world. No? This is the great cornerstone of our Christian faith. Everything in the world, everything that we have and ever hope to be, and all that we live is predicated on the reality of the resurrection. Kung hindi totoo ang resurrection, baliwala lahat to. Pero dahil ito ay totoo, ito ay napaka-importante. There would be no Christianity if there were no resurrection. Conversely, because there is a resurrection, all elements of our faith are affirmed as true in every sense. The resurrection then is the cornerstone of our faith. Nung si Job ay nahihirapan o siya ay tinetest, no? Sabi niya, if a man dies, shall he live again? So si Job mismo, tinatanong niya, pagkatapos ba nito, meron pa? Meron pang nakalaan? Pero hindi lang si Job ang nagtatanong nun. Actually, sa tingin ko nga, lahat tayo. Ako nung bata pa ako, palagi ko iniisip, ganito lang ba talaga ang buhay? I believe kayo nung bata pa kayo, tuwing mapapalo kayo, uutusan, pagagalitan. Ganito na lang ba ang buhay? Palagi na lang ba akong papagalitan? Palagi na lang ba akong uutusan? No? Okay. So, ang malungkot nito, even sa ating paglaki o sa ating pagtanda, there are times, buti na lang tayo mga mananampalataya na alam na natin na mayroon pa after nito. Pero yung iba, hanggang ngayon, nag-iisip pa sila, ito na lang ba? Meron pa bang pagkatapos nito? No? Okay. Doon sa city of Corinth, na-encounter ni Paul na meron silang problema. No? Some people there deny the resurrection. Itinatanggi nila na merong resurrection. At makikita natin yon dun sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12. So sabi dito, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? So sinasabi ni Paul, bakit ganon? Bakit merong iba sa inyo na nagsasabing walang resurrection of the dead? No? It is apparent then that in the city of Corinth, there were some people denying the resurrection. Perhaps they were even located within the congregation. Na yung iba nandun mismo sa Church of Corinth. So, dun sa chapter na yon, tinakal ni Paul yung issue ng resurrection. Bakit? Kasi ito ay napaka-importanteng bagay. At ito ay may ramifications na kinakailangan ni Paul na harapin ito at itama yung mga kamalian. To deny the resurrection of Jesus Christ is to destroy the entire basis of the Christian faith. No? The Christian faith is not based on primarily on the teachings of Jesus. Hindi rin siya based dun sa life of Jesus. Hindi rin siya nakabase doon sa compassion ni Jesus. Hindi rin siya nakabase sa mga miracles na ginawa ni Jesus. Ang Christian faith, even that, is not based on the death of Jesus. The Christian faith is based on all those things culminating in the resurrection of Jesus Christ. So yung mga bagay na yon sama-sama, pero ang turning point ay yung resurrection. No, importante yung resurrection ni Jesus Christ o yung kanyang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Kung walang resurrection, lahat yun ay matitibag. Ito ay magiging baliwala. Now, sa history ng mankind o ng mundo, no, marami nagtatanong, even sa mga local societies, meron pa bang buhay pagkatapos ng buhay na ito? So kung titignan natin, pwede tayong pumunta dun sa religions of the world and makikita natin, naka-embed doon yung issue ng
immortality. So the hymns of ancient Babylon and the hymn of ancient Assyria, the religious epics deal with issue of immortality and the future life. Some of the oldest literature in the world would be the Egyptian Book of the Dead, no? And much of the Egyptian Book of the Dead centers around immortality. If you know anything about the Egyptians, yung culture nila, yung mga pyramids, yung mga embalming, yung mga mummies, lahat yon ay para sa, in preparation, para dun sa immortality. Okay. So, ito ay isang major concern dun sa mga Egyptians. Kaya nila pinipreserve yung mga worthy ng immortality. Minamamify nila. As a matter of fact, sa city of Chicago, nandun si King Tut. King Tut. Okay. Si King Tut, nandun siya at naka-display, preserved, mummified, ano? At meron pa ngang isa sa Egypt, sa Cairo, isang mummy doon, na kapag tinignan mo ng malapitan, meron pa siyang buhok. Ganong katindi ang pagmamamify ng mga Egyptians. Kasi ganun sa kanila kaimportante ang immortality. Sa India, merong records ng Hinduism at saka Brahmanism na dinidetalye doon sa Bhagavad Gita. No? At doon pinapakita kung ang detail ng immortality. Doon din sa Buddhism, which later developed out of the initial Hinduism, introduced the idea of the transmigration of souls in the afterlife. Marami tayong nakikita niyan. Ako napanood niyo yung Troy? Yung kinuha nung tatay yung anak niya, si Hector ba yun, nilagyan ng coin sa mata? Kasi yun daw ang pamasahe. No? The fare para doon sa boat ride into the afterlife. Sa Rome, they worship Jupiter and Minerva and they look forward to the shadow world of the dead. Sa China, sa Japan, sa Korea, anong ginagawa nila? Ancestral worship. So that's, yun yung kanilang immortality. At meron nga ako mga napanood na pelikula, sa kanila naniniwala sila that if you die, pwede kang ma-reborn into another person or another time. Okay. At napakaraming pelikula nun, no? Even sa American Indian culture, sila pagka namamatay, ililibing nila yung mga warriors nila, isinasama yung bow and arrow. Minsan pati yung kabayo para doon sa kanilang tinatawag na happy hunting ground. Ito yung afterlife nila. So, makikita natin na even sa mundo, sa culture, makikita na concerned ang tao sa afterlife, after nito. After ng buhay nito. Madalas hindi natin nalalaman o para sa atin, hindi natin nakikita ang future na to. Narinig ko nga yung isang kwento tungkol doon sa isang batang bulag na nagpapalipad ng saranggola. Sabi sa kanya nung nakakita sa kanya, hindi mo naman nakikita yung saranggola mo. Paano mo nalalaman na nandun pa siya? Sabi ng bata, hindi ko siya nakikita, pero nararamdaman ko yung hila niya dun sa sinulid ko. Ganun din sa tao, no? Ang tao, alam natin na merong buhay pagkatapos nito kasi nararamdaman natin na meron pa after nito. There's a tug in our heart. So itong study natin ngayong morning na to ay pag-aaralan natin yung importance ng pagkabuhay muli ni Jesus Christ at dahil doon sa kanyang muling pagkabuhay, tayo din ay mabubuhay muli. So, yung Christ awareness of His resurrection. Okay. Before discussing the role of the three persons of the Trinity and other related truths concerning the resurrection, we must first remember that Jesus Himself was aware. Alam niya na siya ay mabubuhay muli pagkatapos niyang magdusa at mamatay. So, humarap siya sa kamatayan, humarap siya sa pagdurusa, alam niya, mabubuhay siyang muli. Yet, the prospect of His resurrection kept Him from complete despair. Anong ibig sabihin? Dahil alam niya na mabubuhay siyang muli, hindi siya nag-alala o hindi siya nawala ng pag-asa. The scriptures which He read and believed with all His heart
soul, mind, and strength, confirmed to him that he would not remain in the grave, but would be raised on the third day. Makikita natin yan dun sa Gospel ni Mark. Sinabi, and he began to teach. Mark 8:31. Hindi nakalagay sa PowerPoint, Pastor? Okay. Mark 8:31. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days, rise again. At katulad din yan ng Mark 9:31. For he was teaching his disciples and telling them, the Son of Man is to be delivered into the hands of men. They will kill him, and when he has been killed, he will rise 3 days later. So ito yung mga turo ni Jesus Christ. Jesus Christ, no? Even sa Mark 10:34, they will mock him and spit on him and scourge him and kill him, and 3 days later, he will rise again. Okay. And who could forget Christ's words to his disciples on the road to Emmaus, no? Na sinulat ni Luke. Sabi doon sa verse 26 hanggang 27 ng chapter 24, was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into his glory? In verse 27, then beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scriptures. Alam natin ang story nito na hindi nila nakilala si Jesus Christ. After ng resurrection, ay nakasabay nila sa daan, no? So malinaw na bago pa magdusa at mamatay si Jesucristo, ay alam na niya na siya ay muling mabubuhay. As a matter of fact, sinabi niya yon sa John 10:18. No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Okay. So malinaw na bago si Jesus Christ namatay, bago siya naghirap, alam niya na siya ay mabubuhay namang muli. So tignan din natin yung interest ng Father in the resurrection. Okay. So, the Father's interest in the resurrection. Okay. By raising Jesus, the Father established both His authority and His acceptance that Jesus did all that was required in His covenant with the Father. So may usapan na ang Panginoong Hesus at ang Ama at ang Holy Spirit na siya ay mabubuhay muli after niyang mamatay, no? So, if we also need to recognize that He raised Jesus from the dead in order to publicly vindicate Him. So, kailangan niyang buhayin si Kristo upang pawalang sala. Siya ay pawalang sala, no? Pagtibayin na siya ay tunay at masunuring anak ng Diyos. Bakit? Kasi sa mata ng mga taong nakakita na si Jesus ay namatay, yung mga naniniwala o umaasa na siya ang tagapagligtas, nung namatay siya, lahat sila ay nawalan ng pag-asa. Sabi nila, ay, hindi naman pala totoo. Kaya kailangang buhayin uli ng Ama si Jesus upang ipakita sa kanila na siya nga ang tunay na tagapagligtas. No one was more pleased to defend the righteousness of Christ than His own Father. Paul, possibly quoting an early church confession, testifies that the risen Christ was vindicated by the Spirit who justified the claims of Jesus to be the living God. Dun sa Acts 2:24, sabi doon, but God raised Him up again, putting an end to the agony of death, since it was impossible for Him to be held in its power. Sabi dito, hindi kaya ng kamatayan na pigilan si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. O ano siya doon, hayaan lang siya doon sa kamatayan. So noong nangangaral si Pablo sa mga disciples, sinabi niya ito doon sa Acts chapter 3 verse 14 hanggang 15. But you disown the holy and righteous one and ask for a murderer to be granted to you. But put to death the Prince of Life, the one whom God raised from the dead, a fact to which we are witnesses. So itong mga tao na pinangangaralan ni Pablo,
ito rin yung mga tao na nung si Kristo ay nasa harapan ni Pilato, ang sabi nila, ipako sa krus! Ipako sa krus! No? At nagsasabi sa kanya, nung nakapako na siya, kaya niya magpagaling ng iba. Pero ang sarili niya, hindi niya kayang pakawalan. So ito yung mga taong ito, na nung namatay si Kristo, na-realize nila, siya ay tunay na Diyos. At nung makita nila na siya ay tunay na buhay, sila ay sumampalataya. Okay. So sa Acts 5:30, the God of our fathers raised up Jesus, whom you have put to death by hanging him on the cross. At doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, by common confession, great is the mystery of godliness. He who has revealed in the flesh was vindicated in the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. So God delighted in raising His Son from the dead by declaring. So again, in Acts chapter 13, verse 33, that God has fulfilled His promise to our children in that He raised up Jesus, as it is also written in the second Psalm, "You are my son, today I have begotten you." So, ang interes ng Ama sa resurrection ni Jesus Christ ay upang ipakita na si Jesus ay masunuring anak. Kahit pa sa kamatayan at sa kanyang resurrection, and then He be taken up in glory. No? Ano naman ang role ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit naman ngayon, ang ipapakita natin dito sa sinulit ni sa Knowing Christ, the Holy Spirit played a vital role in Christ's state of exaltation. Doon sa Romans 8:11, it says, "But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you." So makikita natin dito, it is the Spirit, di ba? Ang Ama, ang bumuhay sa Kanya through the power of the Holy Spirit. At ang sabi dito ni Paul dun sa Romans, ang Holy Spirit na nagbumuhay muli kay Kristo, siya rin ang Holy Spirit na bubuhay din sa ating mga mortal bodies. Bakit? Siya ay nananahan sa atin. At dahil si Kristo ay nabuhay mang muli, tayo ay mabubuhay ding muli. Doon sa unang Pedro, chapter 3, verse 18, "For Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit." Kagaya rin niya nung Romans 1, verse 4. "Who was declared the Son of God with the power of the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ, our Lord." At uulitin natin yung 1 Timothy chapter 3, verse 16, "By common confession, great is the mystery of godliness, who was revealed in the flesh, was vindicated in the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed up in the world, taken up in glory." So, ang role naman ng Holy Spirit sa resurrection ni Jesus Christ is to raise Him up from the dead. Then, indwell the believers and raise them up also in the resurrection life. So, makikita natin na may role ang Father, God the Father, may role ang God the Holy Spirit sa pagbubuhay muli kay Jesus Christ. At nakita natin sa umpisa, si Jesus Christ mismo, binuhay din niya ang kanyang sarili. Kasi sabi niya, "I have the power to lay it down, and then I have the power to raise it up again." So, yung Son's initiative in the resurrection, andun na yun, no? Sabi ko, "No one has taken it away from me, but I lay it down on my own initiative. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This commandment I received from the Father." By the power of His divine nature, Jesus raised
Himself. At makikita din natin dun sa Colossians chapter 1 verse 18, He is also head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. Okay, so makikita natin na si Kristo mismo, si Jesus Christ, ninais niya na siya ay maging offering. No? Siya ay nag-sacrifice ng kanyang buhay. Bakit? Upang siya rin mismo ang bumuhay sa sarili niya silang tatlo magkakasama, di ba? The Father and the Holy Spirit, upang tayong mga mananampalataya o sasampalataya ay makita natin na si Jesus ay nabuhay mang muli. Nang ganon, tayo ay magkaroon ng pag-asa na tayo ay mabubuhay ding muli. No? Isang may malungkot kasing usapin kung, alam mo lang, mabubuhay kang muli, pero wala ka namang ebidensya. Di ba? So, si Jesus Christ, ipinakita niya dun sa mga mananampalataya o dun sa mga disciples nung panahon na yon na after niyang mamatay, at totoo namang namatay siya dahil siya ay inilibing. At diniscuss natin last time, yung mga proof na talagang namatay si Jesus Christ, no? And then, makita nila na nabuhay siya muli. No? Importante na makita ng mga mananampalataya. At si Jesus mismo ito ay kanyang sariling initiative, no? Okay. Ano pa ang importante? Ngayon, makikita natin nung siya ay nabuhay mang muli, nag-iba ang kanyang katawan. No? Nabigyan siya ng, kung tawagin natin, glorified body. So, yung kanyang katawang lupa ay ibang-iba na, o yung kanyang glorified body ay ibang-iba na dun sa kanyang katawang panglupa. Okay. Dun sa unang Korinto, chapter 8, verse 6, Yet for us, there is but one God, the Father, whom are all things, and we exist for Him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through Him. Makikita rin natin na yung body niya na dati ay malungkot, mapangit. Actually, sabi ng scripture yan, di ba? Walang may nais o nagkagusto sa kanya. So, his body is no longer the subject to sadness, but he has complete and perfect happiness in himself. He was a man of sorrows, acquainted with grief, but now he is a man of blessedness, acquainted with the joy of his reward, the presence of his Father, the salvation of the elect, and the fullness of the Spirit indwelling in him. Yan ay ayon kay Plabel, no? So, sa Luke 24:39 hanggang 42, ito ginamit ni Jesus para ipakilala sa kanila o pakita na siya ay talagang siya. Ito ako, di ba? Doon sa Luke, sabi ni Jesus, See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see what I have. And when he had said this, he showed them his hands and his feet. While they still could not believe it because of their joy and amazement, he said to them, Have you anything here to eat? They gave him a piece of a broiled fish, and he took it and ate it before them. So, makikita natin, even yung disciples, ang alam na alam kasi natin yung kay Thomas, di ba? Sabi, nung nakita nila si Jesus Christ, yung mga disciples, si Thomas, nung kinuwento nila to kay Thomas, hindi siya naniwala. Imagine nyo, yung mga apostles, sabi kay Thomas, Oy, nabuhay muli si Jesus Christ. Tapos, yung ibang disciples, nakita nila si Jesus Christ at sinabi kay Thomas, Uy, buhay na muli si Jesus Christ. Sabi ni Thomas, ay hindi ako naniniwala. Hanggat hindi ko nahahawakan at hanggat hindi ko nailalagay ang aking kamay sa kanyang mga sugat, hindi ako maniniwala. No?
Sinabi niya yun sa John 20:27. Sabi niya ni Jesus Christ sa kanya, "Reach here with your finger and see my hands, and reach here your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believing." We must nevertheless recognize that his body clearly underwent a remarkable change. His physical appearance changed. Isa pa, naalala ko, nung si Jesus Christ ay nagpakita sa mga disciples, nakalock sila. Nasa isang kwarto sila na nakapinid, nakalock. So sabi nga nung ibang commentators, nakakandado. Bakit? Natatakot sila kasi si Jesus Christ, yung leader nila, o yung teacher nila, ay inaresto at pinatay. So natatakot sila na baka sila ang sumunod. No? At nakakatuwa dahil doon sa kanilang estado na yon, sila ay takot na takot. Doon sila pinuntahan ni Kristo. At pumasok sa kwarto si Kristo nang hindi gumagamit ng pintuan. No? Para siyang, dahil nga yung kanyang glorified body ay kaya ng tumagos doon sa tangible matter, siya ay nakapasok. No? So sila ay naniwala. Pero ang kagandahan nito, kung isipin mo, ay, espiritu yon. Nakakadaan sa wall di ba? Pero sabi niya kay Thomas, asan ang mga daliri mo? Ilagay mo sa mga sugat ko at sa aking tagiliran. At nilagay niya, ibig sabihin, meron siyang flesh. Pero nakakatagos siya sa pader. So makikita natin nga na nagbago na ang kanyang anyo. Nagbago na ang composition ng kanyang katawan. Doon sa Isaiah, ang sabi, sa 53 verse 2, "For he grew up before him like a tender shoot, and like a root out of the parched ground. He has no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him." Hindi kaaya-aya o nakaka-attract si Jesus Christ sa kanyang human form. Pero, nung siya ay nabigyan ng glorified body, hindi na nila makilala. Ako nga, excited ako doon sa glorified body. Baka sakali, pagka glorified body na ako, ay matutupad na ang pangarap ko na pumuti. At tumangkad. No? Ay, yun lang na mga pangarap ko na hindi matutupad, no? Ewan ko, ay, yung pumuti pala baka pwede. No? Kasi yung bayaw ko ay at yung pamilya niya, ang puputi nila. Nagugulat na tayo, no? So, siyensa lang ang katapat. Nga lang, mahirap lang ako kaya wala akong pambilang glutathione. Anyway, sabi sa Psalm 45 verse 2 hanggang 3, "You are fairer than the sons of men. Grace is poured upon your lips. Therefore, God has blessed you forever. Gird your sword on your thigh, O Mighty One, in your splendor and majesty." So ito ay psalm na sinulat tungkol sa glorified body ni Jesus Christ o sa kanyang future na glory, majesty, and splendor. So, He is the invisible image of the invisible God, no? Perfect in every way. This image was veiled while He walked on earth. So, yung katangian ni Kristo na yon, nandun na yon, hindi naalis. Pero natakpan ito nung kanyang katawang makalupa, no? Katawang lupa. So, nung siya ay nag-glorify, inalis yon. So, nakita na ang kanyang, nag-transform yung kanyang physical appearance dun sa kanyang glorified body. Kaya nung makita siya ni Mary Magdalene dun sa grave, na pagkamalan niyang gardener si Jesus Christ. Sabi dun sa John chapter 20 verse 15, Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Kaharap na niya si Jesus Christ, kausap na niya, hindi niya nakilala na si Jesus yan. No? At katulad nga nung sinasabi ko kanina, yung the two disciples on the road to Emmaus, pareho rin sila, hindi nila nakilala si Jesus Christ.
Pero dun sa Luke chapter 24, verse 31, then their eyes were opened and they recognized him and he vanished from their sight. Nung nakilala na nila, tinuruan sila ni Jesus Christ, nakipag-meals siya sa kanila, and then inopen ni God, ni Jesus Christ yung kanilang mga mata at nakilala nila, na-recognize na si Jesus Christ. So whatever changes have happened to him regarding his physical appearance, he was nonetheless still recognized as Jesus and not another man. Okay. So kilalang-kilala pa rin nila na si Jesus Christ. So ngayon naman, pupunta tayo dun sa first fruits. Okay. Si Jesus Christ ang first fruit. No? Makikita natin ito dun sa Colossians chapter 1 verse 18. He is also the head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. So si Jesus ang una sa lahat. At ito ay makikita natin yung first fruits, no, dun sa Exodus chapter 23 verse 19. The best of the first fruits on your ground you shall bring into the house of the Lord your God. So ito yung offering nila. Nung panahon na yon, kung ano man yung itinanim, no, nagtanim sila ng crop, yung unang-unang ani, ibibigay nila, iaalay nila sa temple, kukunin ng priest. Okay. Ano ang issue doon? Ito ay issue ng pagtitiwala, no? Naalala ko nung araw, nung hindi pa madaming tao dito doon sa village namin. At ang nandun lang yung si Laurel sa taas ng bundok. At yung buong bundok na yon, wala lang yun, kundi mga tanim at mga damo. High school ako noon, so hinahawan ko yon. Nung kabataan ko, kung ano mahawan mo, taniman mo. No? O taniman mo. Ang tawag ko doon, taniman ko. Kasi, pagkatapos ko siyang linisin, lalagyan ko ng bakod. Tapos magtatanim ako. So, nagtanim ako ng mais. Hindi lahat ng buto sabay-sabay na lumalaki. At hindi rin lahat ng mais sabay-sabay na namumunga. Merong nauuna siyang nahihinog, naunang pipitasin, no? So, ito yung first fruit, yung unang-unang harvest. Kukunin mo siya. Pero ito, yung sa kanila, barley yung sinasabi, no? O grains. So, yung first fruit, i-harvest mo at i-offer. Yung iba, iisipin mo pa, tutubo kaya yun? Mamumunga kaya or anything, di ba? Pero, ang command na to, ang sabi, ibigay sa Panginoon, ialay yung first fruit. So ito ay issue ng pagtitiwala. Bakit? Kasi po pwede namang isipin natin, yung first fruit, usually yung pinakamagaganda eh. Akin muna to. Kung ano yung matira, yun na lang yung offer ko. Hindi naman alam ng mga priest yun eh. Di ba? But then again, alam nung ito ay pagsubok para sa kanila. Bakit? Kasi pag binigay mo yung first harvest, yung first fruit, ang mangyayari sa iyo, magtitiwala ka na lang ngayon sa Panginoon na yung natira na crop mo ay mamumunga din at makaka-harvest ka. So, dadali nila yung grain sa priest, sa temple, at ito ay gigilingin ng priest, tapos lalagay nila sa isang lyanera o lalagyan, tapos bubusahin. No? O, ano bang tawag doon? Ipa-fry. To-toast. So, ito toast. Tapos, tatahipin. So, bubugahin, tatangayin ng tahip, di ba? Naalala ko nung araw, tahip ang tawag doon sa bigas, di ba? Tas mahangin. Tatay ko ganyan, liliparin yung mga ipa. Yung matitira, yun ngayon ang ang gigilingin ng mga priest at gagawa sila ng tinapay. At ito ang kakainin nila. Okay. So, ikaw na nag-offer, ang iisipin mo, paano kung walang matira sa akin? Kawawa naman ako, wala akong kakainin, no?
So dito, lumalabas yung pag nag-offer silang ganon, nagtitiwala sila na ang Panginoon ang magpo-provide. Actually, ito, naalala ko nung bata pa ako. Ay, medyo mas bata ako kesa ngayon. Hindi pa puti yung buhok ko. Anyway, sabi ko sa mga anak ko, nung unang, Nak, yung unang sweldo mo, dapat ay ialay sa Panginoon. Sabi ng anak, lahat? Sabi ko, unang sweldo. Hindi ko sinabing unang bunot sa wallet, di ba? Unang sweldo. Daddy, kahirap naman to. Sabi ko, hindi ka ba nagtitiwala na ibibigay ng Panginoon yung mga susunod mo pang susweldohin? Di ba? Sa isip ko, dito ka naman nakatira sa akin. Di mo naman kailangan ng pera. Di ba? Pwede ka naman humingi sa mami mo ng pamasahe. Hindi mo pambaon. So, hindi mo kailangan ng sweldo mo. Yung unang sweldo lang naman. No? Pero nakikita ko nga, ito ay napakahirap gawin. No? Ako nga, nung araw, nung bata pa akong mananampalataya at pinag-uusapan pa yung tithes, no? Sabi ganyan, yung first fruit, yun daw iaalay mo. So, yung budget, tama lang ba yung discussing ko? Anyway, una kong kinukuha yung ibibigay ko sa Panginoon at yung ibang mga gastusin, bahala na ang Panginoon. So hanggang ngayon, nasanay ako na gano'n. Yung offering mo, itatabi mo na. Tapos yung lahat, minsan sabihin mo, kulang pa to pang bayad ng bills eh. Ang tanong, nagtitiwala ka ba na ang Panginoon, even yung sinweldo mo ngayon o kung ano meron ka ngayon, sino nagbibigay niyan? Ang Panginoon. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan na kumita. Tulad yan, ako kaya ko pang kumita, pero hindi na ako, wala na akong trabaho. 2 taon na, pero ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng aming, nagpupuno ng aming pangangailangan. At labis pa nga. Di ba? Lumalabis pa. Of course, sasabihin niyo, ano naman yan? Hindi naman, kumbaga, hindi ko mabavalidate kung tama o hindi. Diba? Pero ako, in all consciousness, sinasabi ko na ang Panginoon ay tapat. Ibibigay niya ang iyong pangangailangan. Ang kailangan mo lang ay maging tapat din. Okay. So, ito yung tungkol dun sa mga first fruit. Therefore, si Jesus Christ, katulad din ito ng first fruit. So, Christ was the first out of the grain. So, siya yung first fruit. Tulad ng mga grain na itinanim, nung tumubo, siya yung unang-unang first fruit. At siya rin yung unang-unang hinarvest at inoffer. No? God burned him in the fire of death. And then he was made fit to be the bread of life. And he is nothing more in the sense that what Paul is saying here than the gilt-edged guarantee that you will rise again. You are the harvest of which Christ is the first fruit. Dahil si Jesus Christ ay naging offering, tayo din, katulad niya, na binigyan ng buhay namang muli, tayo rin ay mabubuhay namang muli. So sa Romans 6:4, therefore, we have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too might walk in newness of life. At kadugtong pa nun, yung 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, kabisado natin ito, di ba? He is a new creature. The old things passed away, behold, new things have come. At dun sa unang Pedro, chapter 3:21, corresponding to that, baptism now saves you. Not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, therefore we do not lose heart, but though our man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. At dugtungin ko na yon, Philippians chapter 3 verse 20 hanggang 21, for our citizenship is in heaven,
from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has, even to subject all things to Himself. So, dahil totoo ang resurrection, at alam natin to, sinasabi sa Bible, at naniniwala tayo dito. Therefore, dapat tayo maging matatag, matibay sa ating pananampalataya. In other words, dapat tayo ay maging matapang harapin ang kamatayan. Naalala ko nakwento ko na to sa inyo, yung tatay ko nung siya ay malapit na mamatay. Sabi niya, hindi pa ako mamamatay. Sabi niya. Sabi ko, hindi. Actually, kukwento ko na rin sa inyo, no? Nung nandun kami sa piling ng father ko nung mamamatay na siya, hindi siya natutuwa. Lahat kami nandun. Sabi niya, tuwing may bisita na pupunta, sabi niya, andito lahat ng mga anak mo. Sabi niya, ang sasabihin niya palagi, oo, gusto nilang makitang mamatay ako eh. Ganun. Kasi galit siya eh. Kasi, ibig sabihin na nandun kami, sinasabi namin, mamamatay na siya. Sabi ng doktor, mamamatay na siya eh. Totoo naman, sabi ng doktor, sabi ng doktor, 6 months. 6 months talaga. Kahit na pagdating namin doon, ang lakas-lakas niya pa, ang yabang-yabang pa eh. Sabi niya, alam mo, nakailang ikot ako doon sa court. Sabi niya, naka-20 ako. Next month, 10 na lang. Next month, hindi na siya makaikot. Kailangan na siyang i-wheelchair. Next month, talaga namang kailangan mo na siya ipatong doon sa wheelchair. At sumunod na buwan, ayun na. Okay. So, lahat tayo, mamamatay. No question. Sabi nga nung palagi ko naririnig, 2 lang ang sigurado sa mundong ito. Sabi ng mga Amerikano, death and taxes. Dito sa Pilipinas, mas matindi. Oo. Mantakin mo. Sweldo mo, itatax. Pag ibinili mo yung natira sa sweldo mo, itatax. Isang katutak yun na napanood ko sa reels yun. Gagamit ka ng sasakyan, mga tax. Pati yung gagamit ka ng kalye, may tax. Lahat na lang, may tax. Ano nga naman, hindi ka mamamatay sa dami ng tax? Ang dahilan. Dami ng tax, namatay. Ganun, di ba? Pag namatay ka, may tax pa rin. Kaya nga sabi sa akin ng mga kapatid ko, Kuya, huwag mo na ako tataksan. Kasi nung bata pa kami, ako panganay, lahat ng pagkain tinataksan ko. Di ba? Hating kapatid. Hating kapatid. Yung pinakamalaki akin. Ako malaki eh. Yung mas maliit. Tapos sabihin ko, tax. Tax. Lahat sila, kukolektahan ko ng tax. Okay. Sabi ko, Kuya, nung magkakasama kami, Kuya, huwag mo na kami tataksan. Sabi ko, hindi na. Konti na lang kumain eh. Anyway. Okay. So, importante na tayong mga mananampalataya, alam natin yung katotohanan na tayo ay mamamatay din. Ang kagandahan lang nito, sa aking experience, sa mga mananampalataya, karamihan ng mananampalataya pag namatay, nakakapaghanda. Hindi sila basta-basta namamatay. Ibig sabihin, napaghandaan yung pagkamatay. Hindi, pati yung iniwan ay napaghahandaan. No? Okay. So, subjective yon, hindi palagi. Pero sa aking experience, marami ang namamatay na mananampalataya nang hindi nagulat. No? Hindi nagulat na namatay na. Okay. So, anong importansya nito sa atin bilang mga mananampalataya? No? So tayo, alam natin na tayo ay mabubuhay muli. Una, dapat tayo ay sabi ko nga kanina, tayo ay maging matatag. Alam natin, mamamatay tayo at eventually, mabubuhay din tayo. Muli, kagaya ni Kristo. Pero ano pa ang importante? Na hindi natin sayangin yung oras natin na natitira bago tayo mamatay sa mga walang kabagay-bagay. Dapat ito ay pinaghahandaan din natin.
na yung ating mga oras ngayon ay ginagamit natin una to faithfully serve God. Sayang naman, ang tagal mo pa mamamatay. Tapos nakatunganga ka lang, inaantay mo mamatay ka. Sino sa atin na nag-aantay na lang mamatay? Wala, di ba? Ba't nakatunganga ka lang? Kung hindi ka pa mamatay, abay, kilos! Kilos! Magtrabaho tayo para sa Panginoon. Tayo ay maglingkod. Buhay ka pa eh. Yung iba nga, mahina na, naglilingkod pa sa Panginoon. Tayo pa. So ito, kaya importanteng alam natin na tayo, after nito, pag nabuhay tayong muli, meron tayong reward. We have treasures in heaven. So let's prepare for that. Okay. So the practicality of the resurrection, brethren, now is this, no? Number one, it gives us great confidence. It causes us to stand sure and stand fast. And number two, it points us in the direction of laboring for the eternal thing, not the thing of time. And I hope your life is being invested in what matters forever. In conclusion, through His resurrection, Jesus demonstrated absolute victory over sin, death, and hell. It is the divine affirmation that His sacrifice was accepted, that salvation is complete, and that eternal life is guaranteed to all who believe. Amen. Salamat sa Panginoon.